Tayo ang tumitingin, ending si ate ang bibili. Yan na, nabudol. Next and... Oh! Yes, bakit tumitingin ng jacuzzi? Ano yung tawag dyan? Alam mo ba na naloko din kami? Hello, mga dudong at inday dungday dungday. Sabi mo nga hello, mga dungday dungday. Hello, mga dungday-dungday. For today's video, tayo po sasama kina Mami Luzette na pumunta ng CW Home Depot. CW Bikini Man. Kasi po, ngayon po nagpapa-renovate si Mami Luzette ng kanyang office. Wala nang katapusan, nagpapagawa ka ng bahay mo. Ganun talaga yun. Hindi, mapakali si Mami Luzette ba? Hindi kasi, mas ina-expand niya na yung kanilang office. So ngayon, may bibilihin siya doon. So sumama na rin kami ni Dodong Philip. Kasi wala lang, gusto ko lang na sumama. At syempre, kasabit pa rin si Gracia. Ba't ka rin sumama? Wala lang, makikisabit lang. Mga bored talaga kami for today's video Ngayon, bago kami dumaan ng depot, may binibili muna sila dito sa hardware. Ayan. Hardware. Bakit hardware? Bakit daw tinawag na hardware ang hardware? Hard, matigas. Ano ko sa'yo? Sabi ng asawa mo. Alam mo, gusto mong palabasin. Ikaw ate, ilang araw lang nawala si Kagawad Alan kung ano ang sinasabi. So ayan na, samahan kami ngayong araw na ito. Let's go! So, habang inaantay natin sila mga dodong at inday dungday dungday, ay nakatambay lang tayo sa sasakyan ni Mami Luzette. Sorry tayo muna tayo. Kasi kung naalala nyo, di ba, nag-vlog ako nito lang na parang pumapasok sa utak ko na parang itutuloy ko pa ba yung vlog ko, ano pa ba yung purpose ng pagbablog ko, napapagod lang ba ako for no reason, and super overwhelming nung mga nag-reply doon sa vlog na yon. Nakakatuwa lang po kasi parang doon mo talaga makikita na kahit hindi ganun nakadami yung mga nanonood, but when you touch kahit isang life lang, 'di ba? Lives. Choose the right answer. Umutot ako. Hindi, 'di ba? Parang yun naman talaga yung paniniwala ko rin noon Yun din naman yung mga sinasabi ko every time na naiimbitahan ako na mag-talk about vlogging. Ayan, lagi ko rin naman talagang sinasabi na hanggat may isa, kahit isa na lang na nanonood sa'yo, ipagpatuloy mo lang, padayon lang. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki yung impact mo sa taong yon. And sobrang, again, natuwa ako sa mga response po ninyo. And kinikilig po talaga ako ng sobra-sobra. Kaya salamat po. Huwag po kayo mag-alala, hindi tayo titigil sa pagbablog. Talagang isisingit ni Mama Colleen yan sa schedule ko. Makapag-chika lang ako sa inyo. Ito yung online chikahan na literal Oo. So anyway, one day, pag-open ko ng messenger ko sa Facebook page ko, may nag-message. Sobrang na-touch ako sa message niya. And dun mo talaga makikita na yung purpose natin, 'di ba? So, sabi dito, hello Mama Colleen, good day po. I would like to let you know po na sobrang na-inspire ako sa inyo. Nagpapagawa din po ng bahay paunti-unti for 2 years na. Ilang beses naloko ng contractor, palpak ang gawa ng bahay at nasasayang ang pera. Na-depress ako, super iyak lagi sa videos niyo po. Nagkakalakas ako ng loob. To think na sa inyo nga po natupad at nangyari. So, posible din sa akin matupad. I have been watching your video since before pa po na wala pa si Valerie. Bilib po ako sa sipag at hard work nyo. Knowing na lahat na meron po kayo ngayon ay deserve nyo po at pinagpaguran nyo. I remember inuna nyo po noon magpagawa ng bahay ni Ma'am C, then nagpagawa po ng bahay si Kuya Aldos, then sila Ate Lucette. Nagkaroon ng Cavite house na titirhan nyo na sana pero hindi natuloy. Your life is a great testimony na may nakalaan pong bigger plans for you. From all those things, ngayon sobrang laki at ganda ng bahay nyo, and I'm glad na nakakuha at na-align po kayo sa mga ayos ng architect at workers. So, sobrang bigat po ng pinagdadaanan ko ngayon at hindi ko alam if matatapos at maayos pa yung bahay. Not knowing kung paano pa ang budget, sinong gagawa and all.
considering din po na sira na yung current na tinitirhan namin at puno na ng cracks. Pero through your vlogs na kakapag-asa po ako, please continue what you are doing at patuloy din po akong susuporta sa vlogs ninyo. Shout out po sa'yo, opo, kay Miss Rowena. Ayan, shout out po sa'yo and thank you for your message kasi hindi mo alam kung ano yung impact din ng message mo sa akin. Ngayon, alam mo ba, eto, nung mga panahong to, hindi pa ako nagbablog so wala pa ako mga vlog about this, yung isi-share ko. Alam mo ba na naloko din kami? As in, parang napunta sa wala yung worth 50,000 namin nung pinapagawa namin yung Cavite. And I've been through a lot no mga panahon na yon. Yung sinasabi mo na nade-depress ka, frustrated ka, as in ganyan-ganyan yung naramdaman ko, as in parang ilang araw akong umiiyak kasi lalo na ng mga panahon na yun kasi starting pa lang ako, kumbaga hindi pa naman ako ganon kumikita talaga. Kumbaga kung ano yung ipon namin noon na mag-boyfriend pa lang kami ni Dodong Philip, yun lang yung pera namin. So sobrang depressed talaga ako kasi 50,000 yun. Ang nangyari po, bilang hindi rin kami sobrang hands-on noon, kumbaga seldom lamang kami makapunta nung site sa Cavite, parang nagtiwala kami doon sa karpentero. So, parang every 2 weeks lang kami nakakapunta. As in, hindi namin siya natutukan. So, those are the learnings na ina-apply namin ngayon na nagpapagawa na kami ng bahay. So, ang nangyari, bibili kami ng materials. O-orderin namin siya. Kami naman mismo ang nag-o-order. Kumbaga, dinideliver na lang sa bahay. Ang siste pala, yung gumagawa, yung karpentero, adik. Tapos, minsan hindi pumapasok, tapos may time pala na nailalabas nila ng subdivision yung mga binibili namin. So yung report na yun, late na lang namin nalaman. Pangalawa kasi yung subdivision na nabilhan namin ng Cavite House, wala pang guard, so hindi pa ganun ka-strict. So anyway, to make the long story short, naloko din kami. And kung ano yung nararamdaman mo ngayon, depress, parang frustrations na kailan ba matatapos, kailan mabubuo, kailan lilipat, I really feel you. As in, alam na alam ko yung pakiramdam na yan. But again, wag ka mawala ng pag-asa. Maniwala ka sa plano ni Lord. Kasi ang plano namin ni Dodong Philip, again, ginol talaga namin na matapos yung bahay. Kung nakita po ninyo, in-extend po namin yung bahay sa harap, sa likod, as in, minaximize namin yung space. Tapos sabi namin, lilipat na talaga kami kasi bumili na kami ng furnitures. So, yun yung plano namin. Pero, hindi natuloy. Diba, dumating pa nga yung vlog na umiyak ako kasi ang plano na namin was ibenta na lang. Kasi, again, nawala na ako sa radyo. So, hindi na posible na doon na talaga kami tumira kasi basta nag-change na ng plan. So parang that was a perfect plan before. As in, lilipat na lang kami. Pero may mas matindi palang plano si Lord. Ang pandemic, we realized yung value na mas malapit sa pamilya. Kaya kami nagpatayo ng bahay sa Angono. Kasi nandito lahat ng pamilya ko. Nung pandemic, wala kaming kasama sa Manila. Kami lang. Kumbaga, wala kaming makakashare ng adobo. So parang yung mental health mo parang sama mo nasubok. Samantalang sila dito sa Angono, sa Taytay, sama-sama sila together. So parang dun kami na parang ang galing no, may plano pala talaga si Lord. Yung akala natin na napakabongga na ng plano natin, it's so wonderful, hindi mo alam, mas matindi pala talaga. So ayun, kaya yun yung ngayon na-realize ko after mag-message ni Rowena at nung iba pa na nag-reply na ang laki daw ng tulong ng vlog ko. Salamat po. Ayan. So, yun. Patuloy tayong magba-vlog at magbibigay ng good vibes. And basta wag po kayo mawawala ng pag-asa. Kami ni Dodong Philip talaga, nagsimula kami sa dati wala kami sasakyan, umuwi kami sa boarding house, nilalakad lang namin kasi nga nagtitipid na rin kami. Tapos nung nagka-motor kami, parang nangarap kami na magkaroon ng motor. Sakto binenta ni Papa Jack yung motor niya. So binili namin yun. Tapos pumunta kami ng event, ang haggard ko dahil sobra. Tapos alam mo yun,
umuulan, pauwi na kami, ang layo, 2 hours na biyahe. Tumabi kami one time sa malaking sasakyan. Napatingin na lang ako sa malaking sasakyan. DJ na ako noon. Household name na yung pangalan ko. Ibig sabihin parang, uy, pag, yung may mga nakakakilala na sa'yo, na parang, DJ naman ako, pero bakit wala akong sasakyan? So, umiiyak ako sa init ng araw, umuulan, habang nakamotor kami, na parang someday magkakaroon kami. So, nagkaroon kami ng sasakyan ngayon. So, parang yung manifesting talaga, it really works. Yung basta samahan mo lang ng sipag, tiyaga, diskarte, dasal, walang imposible kay Lord. Lahat ng minamanifest natin, ibibigay sa atin yan. Promise, maniwala ka lang and have faith. And Jeremiah 29:11, bongga yung plano niya para sa atin. Basta again, samahan mo ng sipag, tiyaga, diskarte. Matthew 19:26, to men it is impossible, but with God it's possible. So, yun lang. Ang haba na ng kwento ko. Ilang minuto yung hinaba. Pero sana meron kayong napulot sa vlog natin for today. At ang haba na ng kwento ko, hindi pa rin po sila purpose. Diba? Andyan pa rin po sila. Anong masasabi mo, Gracia? Busy. Busy! Maglaro? Habang ako chumishika dito, busy pala si Gracia. Nagpamalamig lang po dito talaga. Oo, nagpapalamig lang talaga. Ano na, nakapagbayad na kayo? Nakapag-testimony na ako dito sa vlog ko, ha? Di pa rin kayo tapos. Ay, Diyos ko, guys. Ng testimony mo. Ayusin mo yan. Nakikinig nga lang ako. Mali naman, magkaroon din ako ng bahay. Tama, walang imposible. Diyan yan, tarapan lang. Sabi someday magkakatrapal ako. Hindi, totoo talaga, promise. The power of believing in His plan. At ibibigay niya talaga yon sa tamang panahon. Minsan, kailangan niya muna tayong saktan. Kailangan niya muna tayong paiyakin. Madaanan yung depression. Kasi susubukin niya yung faith mo kung hanggang saan yung paniniwala mo sa Kanya. Pero alam mo, grabe. Promise. Iba si Lord. Lodi talaga. Yun lang. Salamat, Lord! So, nandito na tayo sa Home Depot. Pero CR muna tayo. O, diba? Ngayon tingin tayo ng mga presyo ng mga kama dito. And dining set. Ayan. Arata-arata man to. Nang iiwan. Ayan. Tingnan natin yung mga presyo nila. Ito, 44,000. Etong isang to, 44,000. Yung mga ganito, nasa magkano yung estimate? 7,000. Iba pa yung kama. Ito, 18,000. Ang sarap. Tapos, etong ganitong wooden, magkano to? 31,000. Pero ano siya, sold na siya. Ano to? Queen size. 27,000. Ito queen size. Ito ay 21,000. Ito ay 24,000. May tela. So, iba pa yung kutsyon, di ba? Usually, pag ganyan. 19,000 itong bed frame na to. Tapos, ito, 25,000. Oh, iba pala talaga, no? Ba't ang mahal? Ang lambot. Oo. Hindi ko alam kung yan ba talaga yun. Naman ay 24,000. Twin bed siya. Tapos, yung mga ganito na single ay 12,000, 14,000. Ito, bakal, 8,000. Ang cute nito, oh. Pero iba pa ata to. Iba pa yung yung kama nasa 23,000. Ang lambot. Ito ay nasa 7,000. Uratex foam din yung gamit. Ganda nito. No? Para sa pagsabata, no? Although parang medyo maliit. Parang parang pagbibilit na tayo ng kama ng mga bata. Yung double na. Kasi parang gugulong sila doon. Pwede pa to. Ito maganda to. Pero magkano to? 24,000. Ayan. This one is 29,000. 29,000 to.
Bawal nga daw umuupo ka. Ito magkano to? 30,000 to. Ang ganda oh. 30,000. Ito yung inaay ko na tela ng ating sofa. Parang ganito siya. So magkano to? 32,000. 27,000. Itong design na to, bet ko. Magkano to kuya? 22,000. Maganda siya kasi pwede siyang ikabit doon pag hihiga na kuya. Ganda rin ang design niya. Tsaka mababa yung ito. Ito kasi yung gusto namin mababa lang. Ganon. Nasa 12,000 lang. Pero Eurotex Class B din yun. Ang nice nito. Magkano? 15. Ano ito? 7? 15. Ottoman storage. Ito yun. Ito 15. Nice. In with school brown. Oo. Laman na. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nito. Pero mababa lang siya. 32,000. Diyos ko, day. Ito. Ang ganda kasi kakaiba siya. This one is 31. Ang lalim lang, no? Pang office ko. Oh, this one is 12,000. Pero ang ganda niya. Marumihin. Pero pwede daw ikaw ay pag customize magkano? Same lang na 12,000 na sale? Oh, Pwede ito. ganda. Oh. So si ate namimili ng kulay. Yung tayo ang tumitingin, ending si ate ang bibili. Ayan na. At may nang bubudol po ng asawa. Ayan na nga po. Tara, Gracia. Ikot tayo. Hayaan natin sila. Oo. Tingin naman tayo ng mga dining channeling. Ito yung gusto ko. Kasi na-extend siya. Kaya lang, ang mahal. Pero na-extend kasi siya. Ayan o, ito yung pang-extend niya. Parang pwede siyang maging 10-seater. Ito, 53,000. Yung glass, 12. Uy, 12,000 na lang. Day. 12,000 na lang to. Oh. Although hindi ko ganun kabet yung design niya. Masyado siyang visible. Magkano? 19,000. Yung upuan, ang mahal ng upuan, ano? Ito ay 3,000 ang isa. Day. Na-extend. Oh, pag sobra ka ng bisita, oh, na-extend siya. Close mo ulit. Ganun. Amazing. Etong 62, table lang to. Wala pa tong chair. Yung chair nito, magkano yung ganito? Uy, 8,000! Wow! Grabe. Pero ang ganda. Pwede naman. Ito ay 26, pero iba pa yung upuan. Ito 12,000. Ito naman ay 13,000. Parang ano lang to, 6-seater, no? 6-seater. Tapos ito naman ay 4,000 yung upuan. Pero magkano to? 4 to 6. Oo. Iba-iba talaga yung presyo ng upuan. Yung ganito 3,000. Oo nga, ito 4,000. Pero magkano to? Walang nakalagay. Ayun, 10,000 naman. Iba na. Ito parang oval na rectangle na di mo malaman. And this one, 17,000. Ito iba pa yung upuan. And this one is 20,000. Tapos nagaganito siya. Ganyan. Pero pag dalawa lang kayo, long table pa din. Dahil meron kayong date. Ganyan ang peg ninyo. Itong upuan 2,000 from 3,900. So, marami silang sale dito guys. Sobrang dami. 20% to 40%. Ang bongga. Pero at least may idea na tayo sa presyo ng mga balak nating bilhin. And Yung ganito, oh. Yung ganito. so, tumitingin sila ate ng PVC para sa ceiling ng kanilang magiging office. So, napagod na ko dahil. Maupo na lang tayo dito baba. Tomorrow, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng pinapagawang office ni Mami Lucette. Yan si ate, tumitingin ng PVC ceiling panel.
So, yan na muna for today. Medyo napagod ang mama mo. So, maraming salamat for watching this vlog. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Goodbye for now. Pahalo ka, Kobe. Bye-bye. Yes, bakit tumitingin ng jacuzzi? Ano yung tawag dyan? Anong tawag dito? Jacuzzi. Bathtub. Ang tanong, gusto ka ba niya?